And this forum is brought to us by, of course, PROS, headed by Glenda Olid. And our guest for today is the author ng naging controversial na panukalang batas at pinag-uusapan ngayon. Kaya pag-uusapan natin yung mga latest development dito sa SB 1979. So let us all welcome the Chairman of Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, Senator Risa Hontiveros. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga din po, Ms. Sally, at lahat po ng mga kasama dito sa Senate Media. Ma'am, may opening statement ka po. Yes, opo. Salamat. Magandang umaga pong muli. Dahil na rin sa dami at init ng mga diskusyon sa nilalaman ng Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill, kahapon, minabuti nating mag-file ng isang substitute bill. Dahil sa kabila ng pagpapakalat nila ng mga fake news, nananatili ang ating tunay na misyon, ang maampat, ang pagtaas ng maagang pagbubuntis ng mga batang Pilipino. Ang teen pregnancy ay isa pa ring national emergency at kailangan pa rin natin sa Senado na magpasa ng batas na makakatulong sa mga Pilipino. Hindi pwedeng talikuran ng Senado ang kanyang tungkulin na tugunan ito. This is why it is important for us to find common ground so we can pass this urgent and important piece of legislation. So this time, I hope the Senate gives this a fair chance. Kaya wala akong problema sa totoo at sinserong pag-aalala ng iba't ibang sektor at grupo. Inaral at pinakinggan natin ang mga agam-agam kung mayroon na tayong substitute bill. Sa simula pa lang, malinaw na ang inaalma natin ay ang fake news, ang disinformation, ang lantarang pagsisinungaling. Nais ko din pong klaruhin na walang nakahain na, quote, CSE bill. CSE or Comprehensive Sexuality Education is just one of the preventive measures to combat adolescent pregnancy, na isa lang sa mga probisyon ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. At ang maayos na implementasyon ng CSE ay tried and tested na epektibong paraan sa pagpapababa ng teen pregnancy. And along with many advocates, civil society organizations, teachers, and fellow parents, I uphold that what we are pushing for is an age and development appropriate and culturally responsive, culturally sensitive response to this national and social emergency. Sa substitute bill, tinanggal na po ang CSE ay guided by international standards na nakasaad sa orihinal na bersyon para hindi na mabaluktot ng iba ang ibig sabihin nito. Gusto natin na maging mas malinaw ng anumang ituturo sa ating kabataan ay sang-ayon sa kultura at konteksto nating mga Pilipino. Nilinaw na rin natin na ang CSE ay para lamang sa mga adolescents o mga batang edad 10 years old pataas. This substitute bill now also includes a clear provision guaranteeing academic freedom and religious freedom. This also includes provisions from the Senate President himself. I hope this allays valid and genuine fears. I hope this helps bring us senators together to finally pass a Prevention of Adolescent Pregnancy Bill that our country so desperately needs. Maraming salamat po. So ma'am, na-file na po ba ito? O ipa-file niyo pa? Yes, na-file na po kahapon. So ma'am, sa tingin niyo, kung wala yung term na yung CSC will be guided by international standards, hindi magiging ganitong controversial itong SB 1979? Actually, kahit sa original na bersyon ng Senate Bill 1979, wala akong nakikitang problema nung phrase noon na guided by international standards. Dahil
yun na nga lamang po yun, guided, ginagabayan na halos maraming panukalang batas dito sa Senado ay maaring may ganoong phrase. And in the end, anyway, kung international standards ay isa lamang sa mga gabay, in the end, the buck stops sa ating konstitusyon ng Pilipinas. The buck stops sa kung ano yung konteksto at mga kultura nating mga Pilipino. Ibig sabihin, common sense, kung hindi akma sa konteksto natin, kung hindi akma sa ating mga kultura, ano pa mang international standards na maaring mayroong gabay, hindi yan makakapasok. So, para lang hindi na mabaluktot ng iba, tinanggal na rin po namin ang ganyang phrase sa ating substitute bill. So para din ma-address yung concern na as early as 4-year-old tuturuan na ng comprehensive sexuality education, inilagay nyo na sa substitute bill na 10-year-old up yung bibigyan ho ng sex education. Kaya importanteng pagbabago rin yan sa ating substitute bill na ang comprehensive sexuality education ay bibigyan lamang sa mga adolescents mula 10 years old hanggang or pataas. At yung mga ibang sinabi nila noon na pati 0 to 4 years old ay tuturuan ng kung ano-ano, sheer fabrication po yan. Fake news at disinformation po yan po ay pagsisinungaling. So sa tingin nyo ma'am, magiging acceptable na sa inyong mga kasamahan at sa ilang mga grupo like yung grupo ni na dating CJ Sereno itong substitute bill na isinabmit niyo? Hari nawa, maging acceptable na rin kahit sa grupo nila. Pero pinaka-importante, ito po'y nananatiling acceptable sa mga advocate groups ng mga child rights advocates, mga adolescent rights advocates, mga kapwa kong magulang, mga guro na ang tagal-tagal nang ipinaglalaban, lalo na mula noong pandemya, kung kailan nabuo itong tinawag ng NEDA at ng POPCOM na National and Social Emergency ng Teenage Pregnancy, maging katanggap-tanggap pa rin sa kanila itong substitute bill. At assured ako na ganoon nga dahil nananatiling tapat ito sa layunin ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Ang mapigilan ang pagtaas ng adolescent pregnancy dito sa ating bansa at mabigyan pati yung mga nabuntis na at nanganak na ng social protection na tulong magbalik-aral at makapagtapos, tulong maalagaan ang kanilang mga babies, tulong maiwasan ang pag-uulit ng teenage pregnancy. So ma'am, ano mangyayari? Ano magiging proseso? Kasi 'di ba itong SB 1979 nasa Senate plenary na. Opo. So ngayon may substitute bill, babalik ba yan sa committee level at magkakaroon ng public hearing? Hindi, salamat. Hindi yan po ang inaasahan ko, ang anumang pagbabalik sa naunang yugto. Dahil ito nga po ay nasa plenaryo na sponsor na at napipinto mula pa nung nakaraang taon, napipintong dumaan na sa period of interpellation and debate. So ang understanding ko ay itong substitute bill ay i-interpellate na po namin sa plenaryo. Dagdag po dyan, to my knowledge, gaya ng nabanggit ko ngayon lamang, this matter is already in plenary and the withdrawal of signatures doesn't have the effect of reverting it back to the committee level, gaya ng napag-usapan natin ngayon lang. Any objections by other senators should be expressed in plenary through questions and other proposed amendments. Kaya gaya ng nabanggit ko, ang susunod na mangyayari ay nakadepende sa gagawin ng body sa plenary. Taking into consideration the substitute bill filed. So wala po pala implication yun, yung withdrawal ng about 7 senators sa kanilang signature sa committee report? Yan po ang paniniwala ko dahil ang committee report ay na report out na nga po sa plenary, na sponsor na po ito at inintay na lamang na ma-interpellate at ma-propose ng mga amendments. Ma'am, yung mga nag-withdraw ng kanilang signature, sumulat sila kay Senate President Chis Escudero to inform yung kanilang intention nga na mag-withdraw ng support dyan sa SB 1979. Kayo po ba bilang principal author, nag-advise din ba sila sa inyo, nagpasintabi na babawiin nila yung kanilang pirma? May isa lang na nag-advise at nagpasintabi at may ilan na pagkatapos na lang nilang i-withdraw ang kanilang pirma ay kinausap ako. Na-appreciate ko yon. At ang sinabi ko sa ilan na kumausap sa akin pagkatapos na nilang i-withdraw ang signature nila,
O syempre sinabi ko, bakit naman? Pero sinabi ko rin, mas importante na eto na ang substitute bill. Pag-aralan ninyo dahil tinutugunan nitong substitute bill yung ilan sa pinaka-importanting objections sa bill. Kahit yung mga objections na iyon ay nakabatay nga sa fake news, disinformation, kasinungalingan, minabuti po naming tugunan sa substitute bill na nananatiling tapat dun sa layunin nga na mapigilan ang adolescent pregnancy at mabigyan ng social protection yung mga nabuntis at nanganak na. So, sabi ko sa kanila, pag-aralan nyo itong substitute bill dahil tingin ko ito ay higit na makapagkakaisa sa ating mga senador, alang-alang sa ating mga adolescents para matulungan sila dito sa national at social emergency na ito. Ma'am, ano yung mga sinabing reason ng mga nagsabi sa inyo? Bakit nag-withdraw sila ng kanilang support sa SB 1979? Na-pressure ba sila? May mga lumapit ba sa kanila na nanghikayat sa kanilang umatras sa pagsuporta dito sa bill na to? Siguro sila na lang tanungin ninyo kung ano yung mga dahilan nila. Yung ilang mga dahilan nila ay nandun na rin sa mga sulat nila kay Senate President na labas nyo na rin po sa media. Basta't ang sinabi ko nga sa manifestation kahapon din na kasabay nung pag-file ng substitute bill ay naintindihan ko ang kanilang mga posibleng konsiderasyon sa pagbawi ng kanilang pirma. Pero tinutulan ko pa rin hanggang ngayon yung mga fake news at disinformation at kasinungalingan na nanakot no, sa ating sambayanan. Pero kung ano man yung naging konsiderasyon ng mga kapwa ko senador na nagbawi ng pirma ngayon, may fresh na pagkakataon, di lamang sila, kaming lahat dito sa Senado, na ibalik ang atensyon ng aming institusyon at ng publiko sa totoong layunin. Paulit-ulit kong sinasabi, at hindi ako mapapagod sabihin, lalo na sa harap ng mga kasinungalingan, ang layunin na importante sanang balikatin ng Senado, tulungan ang ating mga adolescents umiwas sa teenage pregnancy. Ma'am, it doesn't mean naman na hindi inaral ng mga senador yung bill, kaya ngayon lang sila nag-withdraw ng support. Wala akong sinasabing hindi nila inaral. Ang sinasabi ko po ay andito na ito sa isang advanced stage of legislation. Una kong sponsor way back in 2023, 2 taon na po. Dumaan po ito sa mga pagdinig. Ito po ay ire-report out na lamang sa plenaryo. At ang tamang proseso at panahon para ito ay idebate, tanungin pa, at maghain ng mga amyenda ay sa plenaryo mismo. Kaya siguro sinabi nung isa pang pumirma sa committee report at pinanatili ang kanyang pirma sa committee report, premature pa para mag-withdraw ng suporta sa panukalang batas. Sabi ng isa pa na pumirma sa committee report, kaya nga niya pinirmahan ang committee report ay para bigyang daan ang debate sa plenaryo. So ito po ay yung inaasahan naming prosesong susunod kahit dun sa original na bersyon ng 1979 at ngayon inaasahan kong magpapatuloy na sa bisa ng substitute bill. Okay. Sa tagal ng panahon na, nga pala, salamat. Sa tagal ng panahon na mula nung sponsor ko to way back in 2023, nasimula na nga palang ma-interpolate na po itong Senate Bill 1979 ni na Minority Leader Senator Coco Pimentel at ni Majority Leader Senator Francis Tolentino. So pagpapatuloy lang po ng proseso ang dapat nangyari at ngayon sa substitute bill, inaasahan ko pong magpapatuloy. Before Mark, ma'am, na-consider nyo sa substitute bill yung mga proposed amendments ni Senate President Escudero? Yes po. Yung pong substitute bill, gaya ng nabanggit ko sa opening message, ay in-incorporate na rin po ang ilang mga amyenda mula mismo kay SP Cheese. Okay, Mark. Ano po yung suggestions ni SP? Halo-halo na pong pumasok yung amyenda namin at ang mga amyenda ni Senate President. Kabilang dito, yun na nga pong pagtanggal ng phrase na guided by international standards,
Pangalawa, paglimita ng CSE as covered in the bill sa adolescents dahil ang substitute bill ay nagko-cover lamang sa 10 to 19 years old range. Yung paglimita din sa access to contraceptives without parental consent dun sa mga adolescents 16 years old and up, consistent po dun sa age of statutory consent law. Pang-apat, sinasama explicitly yung mga parent-teacher organizations bilang bahagi ng mga stakeholders na patuloy na kokonsultahin. Panlima, tinatanggal yung probisyon na ginagawa ang CSE bilang requirement para sa accreditation ng private schools. At last but not the least, nag-i-introduce nga po, gaya ng binanggit ko, ng clause na ginagarantya ang religious freedom at academic freedom. So, halo-halo na pong galing po sa amin at galing kay SP. Yes, Sen, nabasa namin yung definition of the CSE, Yes. sa substitute bill. It's shorter and Yes. simpler Yes. compared to dun sa original bill nyo, which has concepts like sexuality, human sexuality, gender, LGBT rights, even abortion and contraception. No? Is this in response to the President's statement na baka maraming woke, quote-unquote, woke absurdities? And does this not water down the bill? Not at all. Tanggap na tanggap pa rin ng aming mga partner advocates at constituencies yung substitute bill dahil nananatili siyang tapat dun sa layunin ng prevention of adolescent pregnancy na precisely maiwasan ang lalong maraming adolescent at repeat adolescent pregnancies, bigyan ng social protection ng mga adolescents na nabuntis na at nanganak na at patuloy na ipatupad ang comprehensive sexuality education as defined in the substitute bill bilang isang importanteng preventive measure para makamit ang layunin ng panukalang batas. So, yung misinterpretation ni Presidente at yung sadyang pag-misrepresent nung ilan, no, pag-fake news at disinformation, pagsisinungaling tungkol sa bill ay gaya ng nabanggit ko kanina, patuloy kong tinututulan at yung substitute bill ay aming effort na ibalik ang atensyon ng publiko at partikular sa sandaling ito ng Senado dun sa totoong layunin ng panukalang batas na prevention of adolescent pregnancy. Kaya inimbita ko ulit si Presidente, inimbita ko ang aking mga kapo-senador, pati yung mga naunang nag-withdraw ng kanilang lagda. Tignan at basahin ngayon ang substitute bill upang makabuo ng pagkakaisa dito sa Senado, lalo na tulungan ng ating mga Filipino adolescents. Dagdag po doon, flexibility na rin po ang substitute bill para sa implementation team, no? Para sa ano ang kailangang mga paksa na isama. Dahil maalala po natin, ang CSE ay higit isang dekada na-deem ng Korte Suprema na constitutional sa loob ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Law. Mula pa noong 2018, ang CSE ay ino-offer na ng Department of Education, hindi sa lahat pero sa 5 subjects sa ating mga paaralan. At muli naming isinalamin sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill pati sa Substitute Bill ang patuloy na pagsuporta sa deemed constitutional at ino-offer na ng DepEd na curricula at walang nagpipigil na patuloy nating i-improve ito. At yan po ay iniiwan namin sa implementation team. Binibigyan namin sila ng dagdag na flexibility tungkol sa particular subject sa pamamagitan ng substitute bill. Ma'am, baka may comment kayo about Senator Villanueva described your bill as a budol bill na parang misleading daw po. Teenage pregnancy but inside, quote-unquote, the devil is in the details daw po. The devil is also in accurate representation ng trabaho ng mga colleagues. There's nothing hidden about CSE sa bill. Napaka-bukas na provision niya bilang isa sa mga supportive preventive mechanisms laban sa adolescent pregnancy. Ano nga yung unang bahagi? Ang tutoong pambubudol
ay yung ginawa ng mga nag-fake news laban sa bill. Ang totoong pangbubudol ay yung mga nagkalat ng disinformation at nanakot sa ating sambayanan sa pamamagitan ng kanilang social media operations. Ang totoong pangbubudol ay yung mga nagsinungaling tungkol sa bill. Halimbawa, dun sa original na Senate Bill 1979, sige nga, ituro nila kung nasa saan dun yung pagtuturo ng masturbation sa 0 to 4 years old o pagtuturo sa mga bata tungkol sa sexual feelings or sexual rights. Aba, inamin na nila sa isang later press conference nila na wala doon sa text ng original na Senate Bill 1979. So, sino ngayon ang nambubudol? Anyway, let's get back to the substitute bill. Lalo pa naming kinlaro, ang klaro na mula sa simula, bilang aming effort palagi na magbuo ng pagkakaisa dito sa Senado at sa ating publiko. Kasama yung mga kapwa magulang natin, kasama yung mga guro, at syempre, kasama yung ating mga adolescents para maampat na itong emergency at krisis sa ating mga kabataan. Before Maki, ma'am, do you intend to give copy nitong substitute bill kay Presidente? Kasi nang tanungin siya kung maaari na ba magbago yung kanyang pananaw dito sa bill na ito. Sabi niya, babasahin daw muna niya itong i-final nyo na substitute bill. Well, salamat naman sa Presidential Legislative Liaison Office o PLLO dito sa Senado. Kinuha na po nila ang kopya at totoong kopya ng substitute bill ng Senate Bill 1979 mula dito sa Senado para ipadala po sa Office of the President. Kaya't salamat naman at inaasahan ko na babasahin nga po ni Presidente ang aming substitute bill. And you're confident na yung misinterpretation, sabi niyo nga, ng Pangulo doon sa bill, ma-address ito doon sa substitute bill kapag nabasa na niya? Definitely. Kung nabasa ni Presidente yung original Senate Bill 1979 at lalo na dito sa aming substitute bill, makaklaro sa kanya kung ano yung totoo na nandun sa bill namin at ano yung mga kasinungalingan na ikinalat laban doon. Maki. Sen, what are your fears lang? Kasi patapos na tong Congress na to, malapit na ang eleksyon. And kung halimbawa hindi siya lumusot even sa plenary, dahil because of the schedule, and I saw kasi yung pag-schedule nung discussion sa plenary, parang ang tagal na siyang nakabinbin. Last year pa po. So what are your fears if this get out of the plenary? Ano yung kinakatakot ninyong mangyari if this happens? And sa tingin niyo ba, hinaharang siya? Kaya hindi siya nasa schedule or napagdedebatihan ng dire-diretso sa plenary? Yung scheduling ay matter, even in that small matter din po ng aming priorities at political will dito sa Senado. Sa Senado, as anywhere else, kung gusto, may paraan. Kung may delay na nangyari, then maaring naging bahagi yon ng scheduling at priorities at exercise of political will. Maiksi man na lamang itong particular session hanggang sa susunod na linggo, wala pong nagpipigil sa amin sa Senado, lalo na sa bisa ng substitute bill na ischedule para sa pagpapatuloy na interpellation at ischedule para sa period of amendments na. Para doon, bukod sa mga amyendang ipinasok na namin at ipinasok namin sa tulong ni Senate President, yung iba pang nais ipanukalang mga amyenda ay pwedeng-pwede nang ihain sa floor ng mga kapwa ko senador. At nainulit ko nung aking manifestation na nanatili akong bukas na i-consider at tanggapin. So, fears, higit sa fears, malakas ang pag-asa ko sa ngayon sa bisa ng substitute bill, sa bisa ng hindi talaga ito binibitawan ng mga advocates ng pag-iwas sa teenage pregnancy para sa ating mga adolescents.